Magandang araw po. This is Charlie Main Ocol at ito ang journey ng aming Novosquis Calamansi Juice. Welcome po dito sa aming farm. So, ang aming farm ay tinatawag na Tessio's Orchids Farming. So, nga pala, ako po si Charlie Ucol. So, ako ay isang 36 years old. Ayan, meron na rin po akong pamilya, may asawa at anak na isa. So, ako po ay isang nurse. So, napunta po tayo sa business ng pag-aagri. At hindi naman po natin yan pinagsisisihan dahil nakarating na po tayo sa kinatatayaan po natin ngayon dahil po sa agri. So, nagsimula yung Novosquis noong nag-isip kami nung mother ko, so si Mame, Marites Ucol. Yan, so nag-start po kami nung pag-iisip nung value adding ng produkto namin na inaane dun sa aming mango farm. So, nung una, ay yung kasi sobra-sobra po yung mga naaani na mangga kapag ka po harvest season na. So nangihinayang po kami, nabubulok na lang yung iba. Tapos minsan sobrang mura po na binibili nung mga buyer yung mangga. So 'di ba, nararanasan po natin yung 200 pesos per kilo, pero kapag ka nag-aanihan, minsan 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, ganyan lang po na nabibili yung mga mangga po namin na naaani. So, ngayon nga, buti na lang may good friend ako from CLSU na inintroduce kami. Ayan, kila Ma'am Selaira. Pinakilala din po kami kay Ma'am Geraldine Tayag. So, siya po yung head ng Department of Food Science and Technology sa CLSU. So, from then, nag-set po kami ng training at appointment. So nag-training po kami noong November 22, 2024. At doon na nga nag-start yung aming pagpasok sa mundo ng food business or processing. So, syempre, ang mga tinraining namin, mango juice, mango tanglad juice, mango grape, basta maraming klaseng mango products. At meron po kasi kung kaibigan na merong calamansi farm, nagdala po siya ng 5 kilong calamansi fruit. So, yun din po yung ginawa naming calamansi juice. Nung una, halos puro mango products or value adding yung ginawa po namin training. At sa huli na nga namin na i-train kasi mabilisan na nga yung paggawa ng calamansi juice. Pero hindi namin alam na itong calamansi juice pala ang magiging produkto namin ngayon. So, after nung training namin, so kasama namin niya, sila, ayan nga, yung nag-train po sa amin, si Ma'am Geraldine Taya, kasama po nung ni Mame, si Dansoy, at saka po nung mga kasamahan namin na may farm. So, hindi lang naman kami yung nagpunta doon, nag-invite din po ako ng mga kapwa farmers din. Meron po silang mga tanim na kalamansi, may tanim silang iba't ibang variety. So, kaya nakasama po sila sa training po namin. So after nung training, nung November 22, nag-start na po kaagad ako na mag-procure ng mga gamit. So ang kagandahan po doon, marami naman pong gamit din si Mother. Kasi marami po kaming business na laging sinisimulan. So nakita nyo nga dito, itong farm namin is Tessio's Orchid Farm. So marami pong orchids. Marami na rin po kaming nasimulan. Nagpapalay po kami. Ngayon po, dati naghihito na rin. Pero hindi po sa amin nawawala ang farming. So ngayon po, after nung training namin ng pagpaprocess, isinimulan na namin yung sa sample kung paano ba mag-process. Siyempre, unang-una bibilin yung mga tawag dito, yung bricks meter, importante po yan. At saka yung mga equipment. So yun nga, luckily marami pong gamit na naitabi si Mami. May mga stainless steel pa nga po siya mga kaldero. So tapos meron na rin kaming mga stove. So hindi na kami nahirapan sa pagkukumpleto ng gamit. Kumbaga, ang nangailangan na lang ako is yung bricks meter and tsaka nga pala dapat mango din yung ite-testing ko. Pero buti na lang si Sir Reggie, ayun nga, yung good friend natin na may kalamansian, nagbigay po sa amin para gawin na yung processing ng panimula ng halos 3 red bag yata yung calamansi fruits na binigay sa amin. So, nung una, syempre, alam niyo naman ang pagpipiga ng kalamansi, hiwa, piga. So, manual. Tapos,
ako lang din po yung nag-start na mag-process at nakakagawa po ako ng 50 bottles per day. So, medyo konti, di ba? Tapos, sabi ko nga, makaraan yung mga 3 araw, 4 na araw, nakagawa na ako ng 200 to 300 bottles. Wait lang ako, ang dami na. So, saan ko dadalhin? Kaya, hindi pa namin alam din kung ano yung magiging feedback kasi hindi pa rin namin napapalasa sa iba. Kami nalalasahan namin na masarap pero sa iba, syempre hindi pa namin natetesting or hindi pa rin namin natetesting ibenta. Then luckily, naghanap na po kami ng market. Then yun nga, sino ba ang mga unang market na pwede nating bentahan? Mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. So doon po kami unang nag-start. At nasarapan naman din po sila. So, Kuya, naubos mo na, masarap ba? Masarap. Di mo. Okay. Okay na, okay. Kamang-kamang dito. Ayaman tayo. Sige po. Salamat po. Okay, masarap po ba? Masarap. Ayos yung lasa. Hindi po siya maasim Hindi na siya maasim. maasim na matamis namang hindi. Mm-mm. Tama, Tamang-tama po ba? Tama yung tamis niya. Parang naubos mo nga kagad yung isa eh. Hindi nga nakarating doon sa Yan, mauubos din kagad. unti-unti ko lang. Unti-unti naman. Salamat kuya. Pagka naka-out na sa market dyan, bili kayo. Thank you po. Okay to. Ayos. Ay, inubos na. Kamusta po yung lasa? Napakasarap. Ha? Grabe. Maiinggit kayo sa akin dahil uubusin ko to. Ay, naubos na nga. Isang lugok lang. Diba? Oo. Ang sarap. Okay po ba? Okay. Okay na okay. Ano pa? Ang sarap niya. Can you buy this like bigger bottles? Meron po, 350 ml. Dadaling ko po sa taping natin. I like it a lot. Thank you. Thank you po. God bless. God bless. Ano lasa ng juice? Okay, masarap. Okay, sakto sa... Ikaw, inubos mo na kagad. Hindi pa nabibidyo. Naka na, Nobo quiz pa. Nobos quiz. Hindi pa natatatakan yan, ha? Wala pa tatak na. Kaya nga. Po kayo, kalidad. Hindi pa natatatakan. Masarap na. Paano pag natatakan pa, no? Sa soft drink. Oo, tama. Thank you. So gaya nga nung mga video ko sa YouTube, TikTok or sa Facebook na nagpapa-taste test po kami. Then after po nilang malasahan, natutuwa naman po kami at nagustuhan po nila. Hindi nagtagal, nagdagdag na rin po kami ng tao. Then mga makaraan ng 1 hanggang 2 buwan or December, kasi December nagagawa na rin po kami ng marami nun, araw-araw halos. Kasi nakakabenta na nga po kami nung calamansi juice namin. Then, nung nakita ni Daddy na medyo nahihirapan na kami, tumulong na rin po siya. So, kaming tatlo yung, kumbaga, business partners po dito sa paggawa nung calamansi juice. Then, yung misis ko naman ay tumutulong po sa pagbebenta ng aming nagawang produkto. Makatapos ang buwan, syempre, nagdagdag din po kami ng mga tao. And from 50 bottles per day, nakakagawa na po kami ng 300 to 500 bottles per day. And doon na nga, naisipan ko na mag-procure ng ibang equipment na pandagdag. So, doon na nga tayo nagsimulang mag-order ng squeezer. So, nung dumating yung squeezer, doon na nga napadali yung trabaho sa pagpipiga kasi napakahirap pong magpiga ng kalamansi ng mano-mano. Buti na nga lang nakahiram din kami nung unang equipment namin ay yung unang pagpiga namin ng kalamansi by hiwa lang. Nung pangalawa, nakahiram kami, alam niyo yung pangkatas ng gata. So yun po yung pangalawa namin na ginagamit. So yun yung pinampiga namin. Then pangatlo na nga yung pagbili namin nung juice extractor, kumbaga. So, nag-import po tayo ng sarili sa China. Yan. Then, magkatapos ng extractor, doon na nga sumunod yung pasteurizer na 200 liters na nakakapagluto na kami ng marami sa isang batch lang. Pangatlo, yung bottle filler. So, di ba, ang pagpupuno ng isang bote ay isa-isa lang. So doon sa bottle filler namin, 4 na bote na ang isang batch. So mas napapabilis. Then tsaka ako kumuha din na nga ng water treatment na RO system para mas malinis na rin po yung tubig na ginagamit po namin.
kaya ako naisipang mag-procure ng mga gamit or equipment na to kasi nagkakaroon po ng inconsistencies kapag ka batch by batch puro kaldero yung ginagamit namin. Kasi nung una, 7 kaldero, 7 stainless steel na kaldero or pot ang ginagamit namin sa pagluluto, isa-isang timpla ang ginagawa namin. So, nagkakaroon ng inconsistency. Yung iba, medyo hindi nahahalo ng mabuti. Yung iba, mas maasim. Yung iba, mas matamis. Yung iba naman, hindi nahahalo. So, nung dumating yung pasteurizer namin, ay gumanda na yung paghahalo and mas naging smooth yung taste at saka texture ng calamansi juice. Pinuri yung sariling produkto. Aba, syempre. Then, pangalawa, anong tawag dito? Hindi naman kasi nung una pa nga, nag-struggle kami sa paggawa ng produkto namin. Nung una, puro black and white lang yan. Then, buti na nga lang, maraming binibigay sa amin na contact si Ma'am Geraldine from CLSU hanggang sa paggawa ng logo, paghahanap ng supplier ng mga bote, which is McBride, pag-aayos ng packaging. So, lahat po yan. Ayan, no? So, pati itong packaging na to, dati karton lang din po yung ginagamit namin and ngayon ay naka-vacuum na para ready to display na sa mga kanya-kanyang tindahan at saka sa mga small market. Tapos, pagkatapos dumating ng kasi hindi naman kaagad dumating yung mga equipment natin, nung dumating na po yung ating pasteurizers, hindi na po kami nakaka 50 bottles, hindi na rin po kami nakaka 300 bottles per day. So hindi naman sa pagkukuhan kasi medyo konti pa rin naman yung production namin na 1,300 per day, pero malaking bagay na rin po yun. Kasi siyempre sa business, hindi naman po puro sarap, kumbaga, hindi naman po puro saya. So meron ding struggles na nararanasan yan. Ayun, unang-una nga, struggle siyempre sa marketing. Pangalawa, sa labor, na hindi naman namin kayang mag-isa. So, kailangan humingi kami ng tulong. Kaya nga, naawa sa amin si Daddy at tinulungan din kami. Then, pagkatapos nung ibang struggles na yun, then nagkaroon din kami ng problema sa quality. So, minsan, nagkaroon ng mishandling sa produkto namin and nakita namin lumobo yung bote. So, may picture na yan. So, siyempre, sino pa ba ang tatawagan namin kundi yung mentor namin sa CLSU, si Ma'am Geraldine. So, siyempre, nagbigay siya ng payo kung ano ang magandang gawin at sinunod naman namin na kailangan siyempre itapon at hindi na po dapat ilabas sa market kasi kami rin po yung magkakaproblema. So, kailangan kasi good quality palagi ang nilalabas nating produkto sa market para wala tayong maging problema. Then, pagkatapos nga ng mga problema, syempre, then nung naging okay na, yan, naiayos na namin yung produkto namin, then nagtuloy-tuloy na. At doon na nga kami nag-reach out doon sa aming ninang, yan, kumare ni Mame, ninang din namin sa kasal, si Ninang Glo. So, siya kasi yung may-ari ng STM at saka Lomart. So, nag-try kami mag-reach out na ilagay ang aming calamansi juice sa kanilang mga shelves. So, doon na nga, nagsimula yung maraming pag-order at tuloy-tuloy na paggawa namin ng calamansi juice. Kasi imagine niyo 50 dozens per branch. At meron po silang 12 branches at soon to be magiging 13 branches. So lahat po yun dinadalan po namin. So meron pong malalakas, 100 dozen per month. Minsan 50 dozen, 30 dozen, pero marami pa rin. So, doon na nga nagkatuloy-tuloy yung aming pagpoproduce at sa patuloy naman na pagre-review namin pagka nagpapa-taste test kami is nasasarapan naman. Kaya nagtuloy-tuloy na rin kami sa negosyo na to. Sir, kamusta yung calamansi juice natin? Medyo mainit lang, ha? Actually, sir, masarap. Opo. Parang yung may-ari. Parang yung may-ari. Ayan, si Sir Darwin. Sir Darwin, kamusta yung calamansi juice natin? Nawala na kaagad, nakakagaling pala. Sir, kayo po. Sarap. Wala na ba? Ay, ano ba? Then, nagsimula kaming maghingi ng payo kay Ma'am Geraldine na bakit kaya matumal po, kasi alam niyo naman sa Ghost Month, July, August, September, naging Ghost Month. So, humina po yung benta sa mga dinadalan po namin. So, naghingi kami ng tulong kung paano ba ma-market. So, doon na nga sinabi sa amin na maghingi kami ng tulong sa DTI. Then, sa DTI,
nakilala namin at mababait din naman yung mga nasa DTI na sila pala din yung tutulong sa'yo or kapag ka nagkakaproblema ka sa pagmamarket ng produkto, tutulong din po sila sa tulong naman ng pag-attend sa mga trade fair at mga event na sinasagawa po nila. So after po noon, ay nakakasama na rin po kami sa trade fair na sinasagawa nila. Kaya napupunta na po kami sa Walter Mart, Gapan, ayan, sa Walter Mart Talavera, ayan, pwede rin po. At saka sa mga kadiwa ng Pangulo na yung DTI po ang nagsagawa. Tapos meron din pong ginagawang trade fair ang CLSU. Yan. So isa din 'yun sa sinabing tulong na sa binigay na tulong sa amin ng CLSU na kapag may event po sila, nagpapa-pre-taste din po kami at nagbebenta doon sa mga estudyante at mga guro na para naman natitikman po nila ang aming produkto. Siyempre, pinagmamalaki po palagi namin na ito ay formulated by CLSU at talagang sure na sure kami na masarap siya. Then sa sobrang ganda ng suporta at sobrang ganda ng feedback na nararanasan namin or natatanggap namin, nagsimula na kaming magpa-renovate ng aming nagsimula na nga kaming lumipat ng production area. So nung una sa kusina lang namin na likod, so doon lang kami nagagawa ng aming juice. Then binukod na namin ng site. So meron kami dating ditong office sa aming farm. So yun po yung kinonvert namin bilang production area. Then pinarenovate na rin po namin para sa paparating na pag-a-apply ng aming FDA license. Buti na nga lang ay tinutulungan pa rin kami hanggang sa FDA licensing. So nagpunta nga po dito sila Ma'am Geraldine para tulungan po kami at sabihin kung ano yung mga dapat gawin. Kaya bago po kami magpa-renovate, alam na po namin yung mga gagawin. So hindi pa naman po kompleto lahat. On the way pa rin po ang pagpaprocess po namin at pag-a-apply sa FDA. So hindi po madali. Hindi rin naman, siyempre meron pa rin namang reward na nangyayari. So nandyan na nga, hindi naman din po kami magpapatuloy sa ganitong negosyo kung alam naming walang patutunguhan yung aming ginagawa. So hindi po mangyayari lahat ng ganito kundi po sa tulong na rin ng CLSU. Ayan, so especially ang Food Science and Technology na headed by Ma'am Geraldine Tayag. Malaki pong pasasalamat ang binibigay po namin sa CLSU kasi sa lahat po ng suporta na binigay po sa amin nila. So, unang-una nga yung pagte-training, tapos lahat po ng technical na dapat gawin sa pagnenegosyo, kung paano magnegosyo, kung paano ba i-operate yung kapag nagkakaproblema ay binibigyan kami ng payo kung ano ba yung mga dapat gawin, pati na rin sa marketing at saka sa labeling. Lalong-lalo na ngayon sa pag-a-apply po namin ng FDA. Hanggang doon po ay nakasuporta po sila at hindi po bumibitaw. So maraming salamat po. Yan, sa lahat po ng bumubuo ng CLSU. So, especially yan, kila Ma'am Silaira, kila Ma'am Geraldine, yan. So, sana po ay tuloy-tuloy lang po tayong supportahan nyo kami. Marami pong pwedeng gawin na produkto, hindi lang naman po kalamansi. So, kailangan mag-isip po tayo at maghingi po ng expert advice kung gusto nyo ring magsimula sa ganitong negosyo bago po kayo magsimula. So, yan na po yung ating buong storya ng ating kalamansi journey. Sana po ay na-inspire kayo at ay may natutunan. So, gawin nyo po itong inspirasyon para sa mga nagsisimula na rin na magne-negosyo. Kasi hindi naman po kami kaagad lumaki ng ganito. Nagsimula din po kami sa maliit. So yun kasi palagi ang dapat na ginagawa ng isang negosyante. Wag po kayong maiinip na kayo po ay maging maliit. So dadating din po ang panahon na kapag ka po nagtiyaga, hindi na inip, tuloy-tuloy lang sa ginagawa at nakikita nyo kumikita naman yung negosyo nyo, pasasaan din naman lalaki at lalaki yung negosyo nyong ginagawa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating Novos Quiz. So available po sa lahat po ng STM Lumart na branches at pwede po kayong mag-message kung gusto nyo po maging distributor, reseller,
Ayan. At saka kung gusto niyo pong tikman, message nyo lang po yung number na to. At pwede po namin kayong i-cater. Maraming salamat po. Bye-bye. Hello. This is Charlie Ocon from Novo Squeeze.